Huwag kang masyadong matapang, Ikong. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Baka mamaya niyan ikamatay mo pa yung pagbabanta mo. Bakit hindi mo na lamang ibigay sa akin yung aklat na hawak mo? Pagkatapos aalis na ako dito sa bahay niyo. Kung magmamatigas ka, baka pati ikaw, isama ko sa kukunin ko. Hindi! Sumpain kang bata ka! Ikaw palang dahilan ng pagkamatay ng aking asawa! Paano niyo nagawa to sa amin, Tia? Nagtiwala si tatay sa inyo. Nagtiwala rin kami sa iyo. Pero paano nagawa mong traidorin ang ating angkan? Si Itay ang pinagbilinan ng lolo tungkol sa aklat at iginalang yun ng lahat. Ang akala ko po ay kaisa namin kayo, Tia. Alin nga ba ang mas matimbang para sa isang tao? Ang kanyang kinabukasan, ang karangyaan o ang mahal sa buhay? Hanggang saan ang kayang ibigay ng isang kapatid para sa kanyang kadugo kung sakaling maharap sa isang mahirap na sitwasyon na maglalayong timbangin at alamin ang tunay na nilalaman ng puso't isipan ng isang tao? At kung ikaw ang nasa sitwasyon ng magkapatid, ano kaya ang magiging paninindigan mo? Tunghayan natin ang kwentong tampok sa araw na ito. Naganap sa isang baryo sa Quezon. Taong 1979. Isang mapagpalang araw sa iyo, Kuya Rene, at sa libu-libong tagapakinig ng inyong mga kwentong katatakutan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Baste. Nais ko lamang po sanang ibahagi ang kwento ng aking lolo Ikong tungkol sa kanilang pakikipagsapalaran at pagdadamayan ng kanyang kuya Yano. Isasalaysay ko na lamang po ito sa paraang si Lolo Ikong ang nagkukwento. Matanda na po siya ngayon at hindi na nakakakita, kaya naman ako na po ang nag-alok sa kanya upang maibahagi namin itong kwento niya sa ating mga mahal na kalakbay. Tawagin niyo na lamang po akong Ikong. Nang mga panahong ito po ay nasa 23 anyos na po ako, binata at walang nobya. Hindi naman po ako pangit, pero hindi ko po alam kung bakit hindi ako mapalad pagdating sa mga panliligaw at pag-ibig. Ngunit magkagayon pa man po, kung usapang pamilya naman ang itatanong niyo sa akin, ay hindi ako papahuli. Mapagmahal ang mga magulang ko at maalalahanin. 3 lamang po kami magkakapatid at ako po ang bunso. Ang 2 nakakatandang kapatid ko po ay pareho ding lalaki. Lahat kaming 3 ay nakasunod sa yapak ng tatay upang isang maging mabisang tagapagpagaling o mga tinatawag pong albularyo. Isang tanyag na albularyo ang tatay at kilala siya sa maraming lugar. Kaya naman simula nang magkaisip ako na itatak na sa akin ang kagustuhan upang balang araw ay matawag din akong dalubhasang manggagamot. Subalit sa edad ko po ay kakaunti pa lamang ang kaalaman ko at karanasan. Prioridad kasi ng tatay ang maturuan itong 2 kong kuya upang masiguradong magtutuloy ang aming angkan sa susunod na henerasyon. Tay, may tatanong lang po sana ako. Alam ko naman pong prioridad nyo ang mga kuya ko na maturuan sa mga karunungan nyo. Pero tay, sino naman pong magtuturo sa akin? 23 na po ako, pero simple mga bagay pa lamang ang alam kong gawin. Ni magtaboy nga ng usog sa isang tao, hindi ko pa alam. Gusto ko din pong maging isang albularyo. Gusto ko pong maging katulad nyo, tay. Natuto lamang po akong maging albularyo sa pamamagitan ng panonood ko sa mga kapatid ko. Wala kasing oras ang aking ama upang maturuan ako dahil nauubos ang maghapon nito sa 2 kong kuya
Kaya naman palihim na lamang po akong nanunood sa mga pag-iensayo at pagbabasa ng mga libro ng karunungan sa tuwing nasa pagpapahinga ang mga kuya ko at iniiwanan ang mga kagamitan. Sa ganitong paraan ay natututo po ako sa mga pundamento ng pagiging isang albularyo. Dingid ito sa kaalaman ng aking ama at mga kapatid ko. Walang kaidi-idiya ang mga kamag-anak ko po, maging ang aking mga kapatid at tatay, tungkol sa aking sariling kakayahan na pinag-ibayo ko at pinaunlad sa sariling pagsisikap at determinasyon. Alam mo anak, ipagpaubaya mo na lamang ang karunungan sa panggagamot sa dalawang kuya. Labis na ang dalawang magaling na albularyo sa ating pamilya. Ang mabuti pa'y ituon mo na lamang ang pansin mo sa mga pagtulong sa gawaing bahay at pag-aasikasong ng mga makakain natin. Hayaan mo at kapag natapos ng pagsasanay ko sa mga kuya mo, susubukan kong maturuan ka, ha? Ito ang palaging linya ng aking ama sa tuwing mangungulit ako at makikiusap tungkol sa pag-aaral ng mga karunungan ng isang albularyo. Ang akin lang naman po sana ay kahit kilalanin ako ng aking ama bilang estudyante sa karunungan higit sa ordinaryo. Kahit hindi na ako turuan pa, basta maging opisyal lang sana ang aking pag-aaral upang hindi ako makestyon sakaling kakitaan na ako ng mga kakayahan na alam ko naman po na maaaring pumantay sa karunungan ng isang bihasang albularyo. Hindi ko po alam, Kuya Rene, kung papaano, pero sigurado po ako noon na hindi ordinaryo ang bilis ng pagkakatuto ko kahit pa sa pamamagitan lamang ito ng panonood at palihim na pagsilip sa mga kapatid ko habang nagsasanay. Hayaan mo na, Ikong. Kapag natapos ko ang pagsasanay ko, huwag kang mag-alala. Tuturuan kita ng mga nalalaman ko. Huwag ka lang magmadali at bata ka pa. Basta makinig ka muna sa mga payo ng tatay at huwag matigas ang ulo. Nauunawaan mo ba? Pangalawa po sa pinakapanganay sa aming magkakapatid, itong si Kuya Yano. Tila para sa akin, isang perpektong ehemplo para dapat kong tularan itong si Kuya Yano. Tinitingala ko po ito at ginagawang idolo na balang araw gusto ko sana ay ikarangal niya ako. Ngunit kabaligtaran ito sa kapatid naming si Kuya Teban. Ano ka ba, Yano? Huwag mo ngang kinukonsitiyang si Ikong. Narinig mo naman ang sabi ng tatay eh. Sapat na tayong dalawa para sa pamilya natin. Bakit hindi ka nalang kasi magtungo sa kusina, Ikong? Abalahin mo ang sarili mo sa paghahanda ng makakain natin. Para naman hindi nasasayang ang oras mo. Kaysa naman pagtutungangan mo dito sa amin. Walang mangyayari sa'yo. Isa pa, huwag mo nang pangarapin pang matuto sa mga karunungan ng tatay. Maging masaya ka na lamang para sa amin ng Kuya Yano mo at suportahan mo kami. O di kaya pag-asawa ka na. Nasa tamang edad ka naman na. Huwag ka na mag-ambisyon pang maging albularyo. Matigas at malamig na sambit ng pinakapanganay sa aming tatlo na si Kuya Teban. Noon pa man, simula nang mamatay ang aming ina, tila malayo na ang loob ni Kuya Teban sa akin. Bihira niya akong kausapin at tila ba ang turing nito sa akin ay isa lamang pabigat. Wala naman akong magawa kundi ang maglakad na pabalik sa bahay namin upang sundin ang utos ng aking kuya. Ikaw naman, Kuya. Masyado kang matigas kay Ikong. Gusto lang naman matuto ng kapatid natin. Minsan naman iparamdam mo sa kanya na kinikilala mo siyang kapatid. Hindi yung palagi mo na lamang siyang binubulyawan. Napapasimangot na lang po ako noon habang naririnig ko itong mga pinag-uusapan ng dalawa kong kapatid. Habang tuloy-tuloy lamang ako sa paglalakad at nagpapanggap na hindi ko naririnig ang usapan nila. Mabuti pa si Kuya Yano. Naintindihan ako at nangako pang tuturuan ako. Samantalang si Kuya Teban,
Para kung ituring ako estranghero at hindi niya kapatid. Hindi ko naman ginusto ang pagkamatay ng nanay Buntong hininga na lamang ang nagawa ko, Kuya Rene. Habang inihahanda ang kalderong pinaglulutuan ko ng ginataang kamote na mula naman sa taniman ko. 15 taon na ang nakakaraan nang mamatay ang nanay dahil sa isang trahedya kung saan namuntikan na din po akong malunod kung hindi dahil sa aking ina. Sa pagkakatanda ko po, naglalaro lamang ako nito malapit sa isang ilog habang naglalaba ang aking ina. Nang bigla na lamang tila may humila sa paa ko na naging dahilan para mahulog ako sa tubig at tangayin ng agos. Dito naman po ay dagliang lumundag sa tubig ang aming ina upang sagapin ako. Subalit dahil sa lakas ng tubig ay pareho kaming natangay. Nasa may parteng mababaw po kasi itong aking ina. Sa bandang tila batisan, habang ako naman ay napalayo sa kakalaro. Marahil ay sa lakas ng pagkakasigaw ko, narinig niya ako at daglian akong pinuntahan. Sa mga huling sandali, bago pa kami makarating sa mabatong bahagi, kung saan at tiyak na magkalasog-lasog ang aming katawan, ay nagawang mabuhat ako ng aking ina at maisampa sa pampang. Ngunit sa labis na panghihina niya siguro, ay nakabitaw siya sa kinakapitan nito at tuluyang inanod at pumailalim sa mga batuhan. Hindi na po namin pa natagpuan pa ang katawan ng nanay at idiniklara ng patay ng aming kapitan matapos ang ilang araw ng paghahanap. Dahil nga dito, kaya alam ko po sa sarili ko na ako ang sinisisi nitong kuya ko sa pagkamatay ng nanay namin, kung kaya't malayo ang loob niya sa akin. Bandang mag-aalas 5 naman po ng hapon nang matapos na ang kanilang pagsasanay. Madalas po kasi na sa may bakanteng lote sila sa likod ng bahay nag-aaral ng mga orasyon maging ng pakikipagkumbate. At ito na nga po, dumating sa loob ng bahay sila Kuya Yano at Kuya Teban kasama ang tatay ko at naghahanap na ng makakain. Ikaw, anak! Ang mabuti pa siguro pagkatapos ng merienda natin, ikaw nang magligpit ng mga aklat ng karunungan at ng mga kagamitan ng mga kuya mo. Ilagay mo na lamang sa dati at tiyakin mong wala kang makakaligtaan sa labas, ha? Mahirap nang madampot pa yan ng iba. Pagkatapos pakainin mo na din yung mga alaga natin at magtutungo lamang ako sa bayan. May kailangan akong tingnang pasyente at isasama ko mga kuya mo para naman maumpisan na nilang masanay sa mga panggagamot. Wag na wag ka magbubukas ng pinto kahit sino pa ang kumatok hanggat wala kami dito. Maliwanag ba? Kahit naman po ayokong maiwang mag-isa sa bahay, Kuya Rene, ay niminsan hindi ako isinama ni tatay sa mga panggagamot niya. Nababahala din ako dahil sa nang mga panahong yun ay uso ang mga mangangatok. Ayon sa ilan ay isang uri daw ito ng kulto, pero sa paniniwala nila tatay ay mga aswang itong tahasang kumakatok sa mga bahay-bahay upang makapangbiktima. Naintindihan ko po, Itay. Mag-iingat po kayo sa paglalakbay nyo. Itay, sa susunod po baka maaari niyo po akong isama sa panggagamot nyo. Gusto ko lamang pong manood. Pangako po, hindi ako magpapasaway. Bagamat alam ko naman na ang isasagot sa akin ng aking ama, sa tuwing aalis ito, ay palagi kong pinapakiusap na isama niya ako. Siyempre, makikita ko ang malamig na titig sa akin ng Kuya Teban sa tuwing sasabihin ko ito. Huwag kang mag-alala, bunso. Kapag ako na nang gagamot, siyempre, kailangan ko ng alalay. Kaya asahan kong sasamahan mo ako, ha? Pero sa ngayon, ikaw na munang bahalang magbantay ng bahay natin. Alam mo naman, maraming nagtatangkang manakaw ang mga aklat na ipinamana pa ng lolo natin kay Itay. Tiyakin mo na lang
na hindi sila makakapasok dito. Kung tama po ang nasa isip ko, iniiwan lamang ako ng tatay. Hindi dahil sa seguridad ko, kundi para sa seguridad ng kanilang mga pinakaiingatan, aklat at kagamitang pang-albularyo. May ibang tao kasi mula sa ibang angkan ng mga albularyo at mangkukulam ang nagkaka-interes sa mga kagamitang nasa pangangalaga ng tatay. Alam nila na kung sa pisikal na pagkikipaglaban ay kaya ko naman po. At isa pa ay hindi basta-bastang mapapasok ng mga makakaliwa ang aming tahanan dahil sa proteksyong nakabalot dito. Subalit, kapag ordinaryong tao na ang nagtangka, ay tiyak na malayang makakapasok upang magnakaw. Kaya naman, ito ang nakaatas na tungkulin sa akin, ang maging tagapagbantay. Kahit po ang makipagkaibigan ako sa mga kaedaran ko, ay hindi ko po nagagawa dahil sa dami ng mga gawaing iniaatang sa akin. Mga gawaing bahay at kung ano paman na walang kinalaman sa pag-aalbularyo. Ayon kasi sa itay, ay hindi dapat na nasasayang ang panahon ng isang manggagamot sa mga bagay na maaari namang iasa sa iba, lalo na ang mga gawaing bahay. Napapaisip nga po ako na kung sana'y buhay lamang ang nanay namin, sigurado akong hindi niya papayagan ang pagtatrato sa akin ng tatay. Pihadong pareho sila ni Kuya Teban na ako ang sinisisi sa pagkawala ni nanay. Tanging si Kuya Yano lamang ang kumakampi sa akin at sumasalo sa tuwing mapapagalitan ako nitong si tatay at si Kuya Teban. Nang maglaon naman po, habang naghahanda sila tatay sa pagtungo nila sa bayan, nagmadali na din akong magawa ang mga bilin nitong pagpapakain sa mga alaga namin. Gusto ko itong matapos habang naroon pa sila. Mahirap na kasi kapag ako na lamang mag-isa at nasa labas pa ako sa pagsapit ng gabi. Nakatirik po ang bahay namin sa lupain ng tatay na nasa bandang patungo sa kakahuyan na, malayo sa mga kabaryo namin. Kung maglalakad ka po, ay aabutin ng mga 10 minuto sa pinakamalapit na bahay. Kaya naman po, kung magkakaroon ng aberya, ay wala namang makakatulong agad sa akin. Pero nasanay na lang din ako dahil wala namang ibang pagpipilian. Ikong, alis na kami. Ikaw na munang bahala sa bahay, ha? Baka madaling araw na kaming makabalik. Kaya wag mo na kaming hintayin at matulog ka na. Siguraduhin mo na lamang na nakakandado ang mga pinto at bintana natin. Ano? Ang bahay po namin ay nakadisenyo alinsunod sa kagustuhan ng tatay ko na magkakatabi ang kwarto naming magkakapatid sa kaliwa, habang ang kwarto niya naman ay nasa may bandang kusina sa kanan. Sa harap ay sala at may balkonahe sa labas. Sementado po ito at matibay. Sa pagkakaalam ko po kasi ay mayaman ang pamilya ng nanay namin at ang mga gastos sa pagpapatayo ng bahay ay mula sa lolo at lola ko. Ngunit simula po nang mawala ang nanay ay wala na din po kaming naging balita sa mga kamag-anak niya, pati sa lolo at lola namin. Tila hindi nila matanggap ang pagkawala ng kanilang unika iha. Kaya sa madaling sabi po, ay itinakwil kaming mag-anak. Magkagayon pa man po, ang bahay na yon ang tanging natirang alaala sa aming nanay. Ang mga pinto po nito ay hindi basta-basta dahil nga po sa maraming beses na pagbabanta sa buhay namin ng mga nakakaalitan ni tatay sa panggagamot niya. Karamihan ay mga mangkukulam at lahing aswang na kanyang nasasagasaan sa pagtulong ni tatay sa mga tao. Kaya naman po ang nagiging resulta ay ang pag-initan kaming mga anak niya. Bandang 8:00 ng gabi, naiayos ko ng lahat ng gamit sa silid na ginagawang bodega ni tatay
nang maisipan kong magbasa ng isa sa mga aklat niya. Yaman din lamang na hindi pa po ako dinadalaw ng antok. Gusto kong samantalahin na walang ibang naroroon sa bahay upang pakialaman ako sa pagbabasa ko. Nang walang ano-ano'y nakarinig ako ng boses ng isang matandang lalaki na tila naglalakad ng paikot sa bahay namin. Noong una, inakala ko na si tatay ito dahil sa medyo kahawig ng boses niya. Ang kaso, nagtungo po ito papunta sa bandang likod bahay. Ako naman ay marahang naglakad upang pakinggan kung anong ginagawa nito. Nang mapansin kong tila umuuga yung pinto sa kusina na tila sinusubukang buksan. Ako naman po na matapang nang dahil sa nasa loob naman po ako ng bahay, bigla ko itong sinigawan habang kinakalampag itong pinto namin. "Tatang! Sa ibang bahay na lamang po kayo sumubok na magnakaw. Masasaktan lang po kayo kapag sinubukan nyo ituloy yung binabalak nyo. Hindi po kayo sasantuin nitong itak ko. Bagong hasa pa naman." Sa isip-isip ko ay maaaring lasing ito o isang normal na magnanakaw lamang dahil sa nagawa niyang makapasok sa bakuran. Ang kaso nga lang ay bigla na lamang itong sumagot sa akin at labis ang pagkagimbal ko. "Huwag kang masyadong matapang, Ikong. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Baka mamaya niyan ikamatay mo pa yung pagbabanta mo. Bakit hindi mo na lamang ibigay sa akin yung aklat na hawak mo? Pagkatapos aalis na ako dito sa bahay nyo. Kung magmamatigas ka, baka pati ikaw, isama ko sa kukunin ko." Ganoon na lamang ang gulat ko, sabay pag-atras nang mabanaagan ko ang mata nitong matandang nasa labas na nakasilip sa butas. Nanilisik ito at tila bahayok sa laman na gusto akong lapain. Pilit ko pong kinikilala ang boses nito. Alam kong pamilyar ito sa akin at kahawig na kahawig ng tinig ng tatay ko. "Pasensya ka na po. Bumalik na lamang kayo kapag nandito na ang tatay. Tingnan natin kung magawa niyo pa magsalita ng ganyan. Isa pa, hindi naman sa inyo aklat na ito, kaya wala kang karapatang utus-utusan ako." Dito na po naging delikado ang sitwasyon ko. Nagumpisang mag-angil itong matanda sa labas at nagwawala. Hanggang sa mabuksan nito ang isa sa mga bintana namin sa kusina. Kuya Rene, ganon na lamang ang pagkasorpresa ko nang dahil sa ang nasa labas pala ay si Tandang Cipriano, ang ikalawang asawa ng tiyahin namin na si Tia Fidelina. Doon ay nakumpirma kong ang mga sabi-sabi na isang aswang itong matanda. Noong una ay ayaw naming maniwala dahil mabait naman ito sa amin at panay ang pagngiti lamang ang ginagawa. Isa pa'y asawa niya ang tiyahin namin, kaya naman mas pipiliin naming paniwalaan na mabuti siya. Ang kaso, ng tagpong yon, natitiyak kong walang ibang gagawin itong matanda kundi ang kunin ang aklat at ang masaklap pa. Sa itsura nitong naglalaway at namumula ang mga mata, tiyak na magtatangka itong lapain ako. "Sinabi ko naman sa iyong ibigay mo na lamang yung aklat. Akala nyo ba'y gagana sa akin yung mga harang na inilagay ng tatay mo sa bahay nyo? Mahina ang tatay mo at sayang lamang sa kanya ang mga karunungang nakapaloob sa aklat na yan. Mas nababagay yan sa akin at sa Tia Fidelina mo. Tiyak na mas mapapakinabangan namin yan. Kaya ibigay mo na habang kaya ko pang pigilan ng pagkagutom ko sa laman ng tao." Walang tigil ang pagtulo ng laway niya at ang pandidilat ng mga mata habang marahang lumalapit sa akin. Napapansin ko na din ang pag-uusal nito ng isang partikular na tigalpo na nakikilala ko ang proseso. Kaya naman agad akong nagbitaw ng pangontra dito. Maswerte ako noong nakaraang 2 taon ay natutunan ko itong tigalpo
na gamit ni Tandang Cipriano at syempre pinag-aralan ko din kung papaanong kukontrahin ito. Kuya Rene, hindi ko naman po balak na patayin itong si Tandang Cipriano dahil na rin sa paggalang sa aking tiyahin. Ang kaso nga lang, nang pakawalan niya itong inuusal niyang orasyon, ay bumwelta ito sa kanya. Hindi ko inaasahan na nakamamatay pala ang magiging epekto nito oras na magawa mong sanggain at ibalik sa kung sino mang mag-uusal nito. Ngunit dahil sa mataas na uri ng aswang, marahil itong si Tandang Cipriano, bagamat napinsala siya, ay nagawa niya pa ring makatayo. Anong kahibangan nito? Paano mong nagawang kontrahin ang pinakawalan kong sumpa? Imposibleng maabot mo ang level ng karunungan yan. Batid ko na ang dalawang nakakatanda mong kapatid lamang ang sinasanay ng inutil mong ama. Anong ibig sabihin nito? Nag-angil itong aswang habang susubok pa sanang sumugod sa akin. Yun nga lang ay nangihina na ito at nakikita kong naglalabas na ng dugo ang mata at ilong niya. Nang biglang dumating sila tatay at agad na binato ng bagakay itong aswang na hindi man lang nila sinubukang kilalanin kung sino pa. Marahil ay hindi din nila napansin na nanghihina na yung aswang bago pa nila batuhin ng bagakay kaya hindi na nakaiwas pa. Magaling, Teban! Napakaasintado mo na sa paggamit ng mga sandata. Ni hindi na nagawa pang makaiwas nitong salot na nilalang na ito. Tama lamang yan sa mga katulad niya. Wika ng aking ama, subalit natigilan na lamang sila nang magbalik sa anyong tao itong si Tandang Cipriano. Itay! Si Tandang Cipriano yan, oh! Anong gagawin natin? Anong sasabihin natin kay Tia Fidelina? Tiyak na magwawala yun! Nabahala sila kuya. Maging ang tatay ay nabigla, lalong-lalo na si Kuya Teban na siyang pumatay dito. Ngunit ang ipinagpapasalamat ko ay hindi nila napansin ang pinsalang na idulot ko sa matanda. Ikang, paanong nakapasok itong si Tandang Cipriano sa bahay? Pinapasok mo ba? Di ba ang sabi ko sa iyo ay huwag na huwag kang magpapapasok ng kung sino man dito sa bahay nang wala ako? Sambit ng tatay na inakalang ako ang may kasalanan sa pagkakapasok nitong aswang sa aming bahay. Ngunit agad ko namang ipaniliwanag ang lahat. Hindi po, tatay. Nag-aayos lang po ako ng mga gamit at ililigpit ko na sana itong aklat nang bigla kong marinig na tila nag-uorasyon itong si Tandang Cipriano sa labas ng bahay. Pagkatapos ay nagwika po siya na ibigay ko daw po sa kanya itong aklat at kung hindi ipapatayin niya ako. Pero kahit po binantaan ko na siya ng lalaban ako nagawa niya pong masira yung bintana natin. Masyado daw po mahina yung depensa ng bahay. At sabi pa niya na mas mapapakinabangan nila Tia Fidelina itong aklat kaysa sa inyo. Sa mga winika ko ay tila napahiya naman ang tatay at hindi na ako inimik pa. Totoo naman kasing matatapakan ang dignidad niya na kilalang isang mahusay na albularyo. Kapag nalaman ng ibang manggagamot na walang kahirap-hirap na nasira ng isang aswang ang kanyang harang. Ang sunod na problema namin ay kung papaanong maipapaliwanag sa tiyahin namin ang nangyari sa kanyang asawa. Wala tayong kasalanan sa pagkamatay ng matanda. Nagpumilit siyang pasukin ang bahay natin Nagbanta pa ng pagpatay kay Ikong. Isa pa aswang pala ang matandang ito. Mabuti na lamang at umabot tayo bago niya nakuha yung aklat at malapa itong si Ikong. Wala tayong dapat ipaliwanag kay Tia Fidelina. Pagdidepensa ni Kuya Teban. Habang ito namang si Kuya Yano ay nagpresenta na siya na lamang daw ang magpapaliwanag sa tiyahin namin para naman daw madaan sa maayos na usapan. Dahil kung si tatay o Kuya Teban daw ang makikipag-usap ay baka pagsimulan pa ng mas malalang gulo. Isang mangkukulam si Tia Fidelina at bagamat hindi niya kami tinitingnan bilang kaaway, ibang usapan na
ang pagkakapatay sa kanyang asawa. Nang gabing yon ay ibinalot nila tatay sa banig itong si Tandang Cipriano at magkakasama nilang inihatid sa bahay ni Tia Fidelina ang bangkay. Hindi ko na po nalaman pa ang buong detalye, pero ayon kay Kuya Yano ay kalmado naman daw itong si Tia Fidelina nang malaman ang kaganapan at sinabing walang dapat sisihin sa mga naganap kundi ang kanyang asawa na nagpadala sa tukso ng ibayong karunungan at kapangyarihang maaaring makuha mula sa aklat. Ayon pa kila tatay, ay ito pa nga daw ang humingi ng paumanhin sa nangyari at sa kamuntikan ng pagkakalapa sa akin. Bumalik sila tatay nang mag-aalas 5 na ng umaga at papasikat na ang araw. Wala pong nangyaring lamay. Diretsyong inilibing po umano ang bangkay ni Tandang Cipriano sa mismong lupain na nila Tia Fidelina at pinalabas na lamang na inatake sa puso ang matanda upang wag nang pagmulan pa ng mga kaguluhan at pagkasira ng pangalan nila Tia. Uli-uli, Ikong, wag na wag ka makikipag-usap sa mga nilalang na nagtutungo sa ating bahay sa gabi, ha? Baka ginalit mo itong matanda kaya naman naghurumentado at pinasok ka sa bahay. Ano na lamang ang gagawin mo kung sakaling nagawa kang lapain ng aswang na yon at nakuha pa yung aklat? Matanda ka na at alam mo na yung tama sa mali. Kaya sana sa susunod ay iba yung pag-iingat. Eh di sana hindi na uwi pa sa pagkakamatay ni Tandang Cipriano ang lahat. Kuya Rene, sa mga tinuran ni Kuya Teban sa akin ay gusto kong sumagot ng pabalang dahil sa pagkaasar. Ako itong kamuntikan ng malapa ng aswang habang nananahimik lamang sa loob ng bahay. E ako pa ang tila nasisi sa mga naganap. Pero alam ko po na wala namang makukuhang mabuti kung sasagot pa ako. Hindi na lamang ako umimik at pinabayaan na lamang silang magsalita. Kumbaga, pasok sa kaliwang tenga, labas sa kanang tenga. Hindi naman kasi nila alam ang totoong nangyari. Lumipas pa po ang mga araw at itong si tatay ay dumami pa ang mga pasyenteng nasa labas na ng aming baryo. Mas napadalas ang mga pag-alis nila. Pero ang ginawa ng tatay ay madalas na isinasama niya si Kuya Teban habang itong si Kuya Yano naman ay pinagbabantay sa bahay kasama ko dahil sa ayaw na nilang maulit pa ang nangyari. Natuwa naman ako. Suhestyon ito ng Kuya Yano ko at napanatag ang loob ko na hindi ko kailangang mag-isang magbantay sa bahay. Yun nga lang, madalas na nasa labas na naman si Kuya Yano at nagsasanay ng kanyang karunungan. Pero ayos na din po sa akin. Ang importante ay malapit lang siya sakaling magkaaberya. Hanggang sa sumapit po itong isang tagpo na naging isa sa pinakamahirap na laban na naranasan ni Kuya Yano. Habang nasa panggagamot po sila tatay at Kuya Teban, itong si Kuya Yano naman po ay nakaharap ang isang kakaibang uri ng aswang na kayang gumaya ng anyo ng ibang tao. At ang ipinakagulat namin ay nanggayahin nito ang mukha ng aming ina. Ikong, siguraduhin mo nakakantado ang bahay. Manatili ka lamang sa loob at ako nang bahala dito. Hintayin mong dumating sila tatay sakaling matali ako nitong aswang. Tandaan mo, huwag kang lalabas. Nababahala si Kuya Yano dahil sa tuwing aatake itong aswang ay nasa anyo ng aming ina. Pagkatapos ay babalik sa pagiging isang maitim at mabalbong nilalang na mabilis na kumikilos sa kadiliman. Kuya Rene, simula po pagkabata ko ay wala akong narinig o nalalamang uri ng aswang na kayang gumaya ng wangis ng ibang nilalang o ng ibang tao. Kaya naman maging ako ay hindi ko alam kung papaano ito kakalabanin. Dahil sa naisip kong maaaring paglabas ko sa bahay ay gayahin nito ang anyo ng Kuya Yano ko. At baka magkamali ako ng atakihin, kaya naman mas minabuti kong manatili sa loob. Kuya!
Pumasok ko na lamang dito sa loob ng bahay. Hintayin natin sila, tatay. Delikado ka sa ganyang kalaban. Masyado siyang tuso at mapanlinlang. At saka, hindi ka ba nagtataka na alam niyang wangis ng ating ina na 15 taon ng patay? Sa mga sinabi ko, ay natigilan naman itong si Kuya Yano. Napagtanto niyang may punto ang sinasabi kong pagdududa. Imposibleng dayong aswang itong kaharap niya dahil sa alam nito ang itsura ng nanay namin. Ibig sabihin lamang ay kilala kami nito o marahil ay alam nito ang kahinaan namin. Anong problema, bata? Bakit hindi mo magawang umatake? Bakit hindi mo ba kayang sugatan ng mukha ng babaeng ito? Ang mukha ng ina mo? Kawawa ka naman. Naturingang anak ng tanyag na albularyo at tagapagmana ng titulo. Pero simpleng inkantosyon lamang pala ang katapat mo. Hindi nararapat sa inyo ang aklat ng karunungan. Bulalas nitong aswang sa garalgal na boses na agad namang tila nagpaalala sa akin tungkol kay Tandang Cipriano. Parehong-pareho sila ng mga salitang binitawan na hindi karapat-dapat ang pamilya namin na magmana ng karunungan mula sa aklat. Kasamang naalala ko ang orasyong nabasa ko tungkol sa pagtatanggal ng mga sabulag at panlilinlang. Taimtim ko itong inusal upang makita ko kung gagana ba laban sa aswang na kaharap ni Kuya Yano. At sino ka para sabing hindi sa amin nararapat ang magmana ng karunungan ng aming angkan? Pasensya ka na, pero kahit gamitin mo pa ang mukha ng nanay ko, makakagawa ko ng paraan para malantad ang totoo mong pagkatao. Hindi pa man natatapos si Kuya Yano sa mga sinasambit niya, ay agad nang umatake yung aswang sa kanya. Natamaan ang kuya sa kaliwang pisngi at tagiliran nito habang humahagikik naman itong aswang sa tuwa dahil sa nagawa niyang pinsala. Masyado kang malaminya at mabagal kumilos. Walang dudang mas mahusay nga sa'yo ang kapatid mong si Teban. Di hamak na mas magaling ito sa'yo at nakayang paslangin si Cipriano. Kung ikaw lang naman wala kang kwentang albularyo kapag nagkataon. Magkagayon pa man, ay tiyak na gumamit kayo ng pandaraya. Malabong mapaslang nyo si Cipriano sa antas ng inyong kakayahan. Kahit ang tatay nyo ay hindi makakayang patayin ang isang aswang na kagaya ni Cipriano. Pero hindi bali na. Oras na mapatay kita at ang duwag mong kapatid na nasa loob. Kukunin ko ang aklat at isusunod ko na ang ama nyo at ang kuya nyo. Tama naman dito sa puntong ito ang aswang. Hindi talaga si Kuya Teban ang nakagawa ng matinding pinsala sa aswang na si Tandang Cipriano, kundi ako. At kung ako naman po ang tatanungin kung sino ang mas mahusay sa dalawa kong kuya, masasabi ko base sa aking obserbasyon na mas malakas ang kakayahan ni Kuya Yano kumpara sa Kuya Teban namin. Pero pilit na isinasaalang-alang ni Kuya Yano ang nararamdaman ni Kuya Teban, kung kaya't hindi niya rin maipakita ang kanyang buong potensyal. Masasabi ko pong labis na mapagmahal si Kuya Yano na kaya niyang magsakripisyo alang-alang sa aming pamilya. Ngunit nasa alanganin ang Kuya Yano ko, kaya naman kailangan kong gumawa ng paraan upang matulungan siya. Alam ko ang nagiging balakid sa kanya ay ang sabulag na gamit ng aswang kung saan ay mukha ng nanay namin ang ipinapakita. Kaya hindi makaatake ang kuya ko. Ngunit saglit pa ay nabuo ko na ang inkantasyong magbubura sa kanyang sabulag. At dito po sa pagkakataong ito, nalantad sa amin ang totoong mukha ng aswang. Tama po kayo sa iniisip nyo. Ang Tia Fidelina ang sumasalakay sa amin. Walang kaalam-alam itong aswang na ang totoong mukha na niya ang nakalantad at kitang-kita ito
ng Kuya Yano ko. Dito na po nag-iba ang sitwasyon. Nakita ko sa mukha ng kuya ang galit at pagkamuhi sa aming tiyahin na hindi namin alam kung kailan pa nag-umpisang magpanggap na mabait. O kung sadyabang simula pa noong una ay ganito na talaga ang pakay nila, ang makuha sa amin ang pamana ng lolo. Nakakapanghinayang lamang po na malamang ang taong pinagkatiwalaan namin at nakilala bilang isang malumanay at mabait na tiyahin ay isa palang mangkukulam na aswang. Tumalikod sa hadikain ng angkan bilang tagaprotekta at tagagabay sa mga tao. At sa isip ko pa ay maaaring naimpluwensyahan ito ng kanyang pangalawang asawa na si Tandang Cipriano. Dahil sa noong una ay hindi naman niya iniisip pa ang tungkol sa aklat at mas gusto nga niyang malayo ito sa kanya. Pero simula nang mapangasawa niya itong si Cipriano ay marahil doon na nag-umpisa ang pagbabago niya. Paano niyo nagawa ito sa amin, tiya? Nagtiwala si tatay sa inyo. Nagtiwala kami sa iyo. Pero paanong nagawa mong traidorin ang ating angkan? Si Itay ang pinagbilinan ng lolo tungkol sa aklat at iginalang yun ng lahat. Ang akala ko po ay kaisa namin kayo, tiya. Nahihibang ka na ngang tunay, Yano. Kagaya ng ama mo. Ni isa sa mga kapatid ng tatay mo ay hindi masaya sa mga naganap. Di hamak na mas karapat dapat kami kumpara sa Itay mo. Siya ang pinakamahina sa magkakapatid at pinakamababa ang espiritual na lakas. Kaya hindi namin maintindihan kung bakit siya ang pinili ng lolo nyo. Natitiyak kong may pandarayang ginawa ang tatay mo kung bakit siya ang pinaboran ng lolo nyo. Kagaya ng pandarayang ginawa ni Teban para mapaslang ang asawa ko. Mana-mana lang talaga yan. Kung ano ang puno ay siya ring bunga. Mga pamilya ng mandaraya at walang kwentang albularyo. Tama nga si Cipriano. Mas nararapat na mapasa akin ang aklat ng karunungan. Pagkatapos ng mahabang salaysay, muli itong sumugod. Ang kaso nga lang, ngayong nakikita na ni Kuya Yano ang totoong anyo ng aswang na katunggali niya, ay hindi na siya magdadalawang isip pang mag-umpisa sa kanyang pag-atake. Gulat ang tiya Fidelina nang biglang inilabas ni Kuya Yano ang 2 punyal. Kung noong umpisa ng laban ay panay pag-ilag lamang ang ginagawa niya, ngayong kita na niyang hindi si nanay ang kalaban niya, ay inilabas na niya ang kanyang pinakapaboritong sandata. Pasensyahan na lang tayo, tiya. Mukhang susunod ka na sa asawa niyong si Tandang Cipriano. Hindi ako kasing bait ng kapatid kong si Ikong na binuhay pa sana ang asawa niyo. At lalong hindi ako manhid na kagaya nila tatay at Kuya Teban. Dito mismo, itutumba ko kayo nang hindi na kayo pamarisan pa ng mga kamag-anak nating posibleng magkaroon ng inggit sa amin. Bunso, salamat sa pagtanggal mo sa sabulag nitong aswang na ito. Hindi ko agad naisip ang panlilinlang na ginawa niya. Huwag kang mag-alala at ako nang bahala mula dito. Manood ka na lamang. Mga kalakbay, dito po ay ako ang labis na nagulat. Hindi ko inasahang alam ng Kuya Yano ko ang ginawa ko tungkol kay Tandang Cipriano. Maging ang pagtanggal ko sa sabulag nitong tiyahin namin. Buong akala ko ay naging maingat ako sa paglilihim sa kanila. Pero lumalabas na alam na ng Kuya Yano ko ang lahat tungkol sa aking kakayahan. Pero alam kong hindi yon ang tamang pagkakataon upang magtanong sa kapatid ko tungkol dito. Dahil nang magawa niyang sugatan ang tiya Fidelina namin, maya-maya ay sumigaw ito na tila may tinatawag. Ano, tiya? Ngayon ba'y nagtatawag ka na ng kakampi? Akala ko ba'y pamilya kami ng mga walang kwentang albularyo, mga inutil at walang talento. Bakit ngayon parang nangangatal ka sa takot? Oras na siguro para tapusin natin to. Inaantok na din ako at nagugutom. Paalam, tiya.
Akmanang susugod ang Kuya Yano nang mula sa gilid ay biglang lumitaw si Tandang Cipriano. Ngunit sa mas nakakadiri at nakakatakot na anyo, naging isang amaranhig si Tandang Cipriano. Dito ko naunawaan na kaya pala minadali ni Tia Fidelina ang paglilibing sa asawa niya at walang ibang hiningan ng tulong sa paglilibing dahil sa kanyang layuning gawing amaranhig ang kanyang asawa. Akala nyo ba ay pumunta ako dito ng mag-isa? Masyado pa kayong mga bata at kulang sa karanasan. Ngayon, isinama ko si Cipriano para naman masuklian niya ang ginawa niyong pagpatay sa kanya. At mukhang kailangan kong unahin ang bunso niyong kapatid. Isang malaking balakid siya sa mga plano ko kapag nagkataon. Naghanda ako. Alam kong ang susunod na pag-atake nitong mag-asawa ay maaaring nakamamatay at delikado si Kuya Yano. O kaya naman ay maaaring lumihis ito ng mga pag-atake at ako ang puntiryahin. Kaya naman agad akong nag-usal ng mga orasyong pangproteksyon sa akin, kasabay ng paghugot ko ng itak. Nararamdaman kong muli akong pupuntiryahin nitong si Tandang Cipriano, kagaya ng orihinal niyang plano. Ngunit labis ang liksi ng Kuya Yano ko at nagawa niyang habulin itong si Tandang Cipriano upang gilitan ng leeg. Dahil nga sa amaranhig na ito, ay mabagal na ito sa pagkilos kumpara sa dati nitong lakas. Hindi na din ito marunong magsalita at pawang pagsinghal at angil na lamang ang nagagawa. Ngunit kung makakaenkwentro po kayo ng isang amaranhig, ay huwag kayong pakampante dahil bagamat bahagyang mabagal ang kilos nitong aswang na ito, oras na mahawakan kayo ay tiyak na hinding-hindi kayo makakaalpas pa at mabilis kayong lalapain nito. Huwag na kayong magpumiglas pa at hayaan nyo na lamang na makain kayo ng aking asawa. Magkaroon man lang kayo ng silbi. Kawawa naman kayo. Mamamatay kayong wala man lang makakaalam. Sa layo nito sa mga kapitbahay ninyo, kahit magsumigaw pa kayo, ay wala nang sasaklolo pa! Hirap na ang Kuya Yano ko sa mga parting ito nang dahil sa dalawang aswang na magkasabay na sumusugod sa kanya. Kaya naman wala na akong pagpipilian pa kundi ang makialam at tumulong sa kanya. Gamit ang bagakay na nasa gilid ng aming pinto, ay agad akong sumugod upang magawang masangga ang pag-atake ni Tia Fidelina. Mas mapanganib ang atake nito kumpara sa amaranhig, kung kaya't sinisigurado kong hindi ito makakaabot sa kuya ko. Hindi naman na din na umalma pa ang Kuya Yano ko nang dahil sa alam niyang dehado na talaga siya sa laban, lalo pa at dalawang aswang na ang katapat niya. Bunso, pasensya ka na. Hindi ko inaasahan kailanganin ko ng tulong mo. Alam kong gusto mong ilihim sa tatay at sa amin ang kakayahan mo. Ngunit sa ngayon tulungan mo na lang muna akong magapi itong mga aswang sa harap natin. Hindi nila po pwedeng makuha ang aklat ng karunungan dahil sa'yo na magiging hudyat ng kaguluhan sa ating angkan. Batid ni Kuya Yano na oras na mawala sa pangangalaga ng tatay ang aklat ng karunungan ay mag-uumpisa ang gulo sa magkakapatid sa kung sino ang magmamay-ari nito. Siyempre, mapapahamak ang aming pamilya at sisisihin ng mga kapatid ni tatay ang aking ama dahil sa kapabayaan. Alam kong naghihintay lamang ang mga kamag-anakan namin na makagawa ng isang pagkakamali ang aming ama upang magawa nilang sirain ito ng tuluyan at magkaroon sila ng pagkakataon sa pag-angkin ng aklat at ng titulo bilang tagapagbantay. Subalit hindi namin ito mapapayagan ng Kuya Yano. Bagamat walang tiwala sa akin ang aking ama at si Kuya Teban, ang mahalaga ay kasama ko si Kuya Yano upang ipagtanggol
ang aming dangal at pamilya. Nag-umpisang mas naging mabalasik itong amaranhig at nakita ko ang unti-unting pagbilis ng pagkilos nito. Kaya naman, bago pa man bumaligtad ang sitwasyon, ay agad ko nang sinugod ang aswang upang kitlan ng buhay. Kuya Rene, ayoko sanang makita ni Kuya Yano ang bagsik ko sa pagkitil sa isang aswang, subalit wala akong pagpipilian. Anumang oras ay maaaring dumating na sila tatay at ayokong malantad sa kanila ang sikreto ko. Kaya naman sa pagkumpas ko ng aking kamay na nakahawak sa bagakay ay bumaon ito sa puso ng amaranhig. Sa pagkakataong yon ay tiniyak kong hindi na ito muling babangon pa. Hindi! Sumpain kang bata ka! Ikaw palang dahilan nagpagkamatay ng aking asawa! Labis ang galit sa akin ni Tia Fidelina. Nakita ko pa ang pagdurugo ng kanyang labi sa labis na panggigigil sa akin. Agad itong sumugod sa kinaroroonan ko. Kita niyang wala na sa akin ang bagakay dahil sa binaon ko ito sa katawan ng asawa niya. Kaya naman buong akala niya ay makakaya na niya akong gapiin. Yun nga lang ay tila ba nakalimutan ng tiya ko na naroon ang Kuya Yano ko. Buo pa ang lakas nito at nakaabang ang kanyang itak laban dito sa tiyahin naming aswang. Kuya Yano, kagaya ng sabi mo, kailangan natin protektahan ng pamilya natin. Kung hindi mo kayang tapusin si Tia Fidelina, maunawaan ko. Hayaan mong ako nang gumawa. Wika ko dito sa kuya ko. Dahil sa nang atakihin niya si Tia Fidelina, ay nagdalawang isip ito at imbes na sa leeg tumama ang pagtaga niya, ay nadaplisan lamang ito sa braso. Hinintay kong sumagot ang kuya ko. Ayokong pakunahan siya at gusto kong makita kung hanggang saan ba ang tibay ng loob niya para sa aming pamilya. Sa aming tatlo kasi, ay itong si Kuya Yano ang pinakamalapit sa tiyahin namin. Kaya alam kong hirap siyang paslangin ito. Hindi katulad ko, na ni isa sa mga kamag-anak namin ay hindi ako pinapansin dahil nga sa hindi ako tagapagmana ng karunungan, isang ordinaryong parte ng pamilya na tagaluto ng pagkain ng mga albularyo. Huwag kang mag-alala, bunso. Kaya ko ito. Hayaan mong ako tumapos ng labang ito. Muling nagharap itong si Kuya Yano at Tia Fidelina. Subalit sa pagkakataong ito ay kargada ng orasyon itong tiyahin namin. Alam ko yon dahil sa kanino ko pang naririnig ang mga pag-usal nito at natitiyak kong oras na magpang-abot sila ay maaaring matalo niya ang Kuya Yano ko. Subalit kailangan ko igalang ang kagustuhan ng kapatid ko. Kaya naman nanatili akong nakamasid at hindi gumagalaw. Kagaya ng hinala ko, hindi nakayanan ni Kuya Yano ang magkakapatong na orasyon na gamit ng tiyahin namin. Kaya naman nanghina ito at napahandusay sa lupa. At nang akma na siyang sasakmalin nitong aswang, ay saka ako nagpasyang tapusin na rin ang tiyahin ko gamit ang parehong orasyong ginamit niya sa Kuya Yano ko. Imposible! Maging orasyon mula sa karunungang itim ay kaya mong gamitin. Isa kang halimaw, ikong. Mas masahol ka pa sa amin ng asawa ko. Sinong mag-aakalang isang demonyo ang nagtatago sa pamilya ng mga albularyo? Mag-ingat ka! Sisingilin ka ng pagkakataon sa mga ginawa mo! Ito ang mga salitang namutawi sa bibig ng aming tiyahin bago ito binawian ng buhay. Kumpara kay Kuya Yano na may proteksyon ng mutya ng langka, itong si Tia Fidelina ay tanging mga orasyon at pagkaaswang lamang ang inaasahan. Kaya naman nang tamaan siya ng sumpang ginawa ko, ay buhay niya ang naging kapalit. Mga kalakbay, inaamin ko po
na maaaring sumobra ako sa pag-aaral ng karunungan na maging itim na mahika, ay nagawa kong pag-aralan at pasukin. Pero wala akong intensyong gamitin ito sa kasamaan. Kinakailangan ko lamang itong gamitin upang mailigtas ang kapatid ko na noon ay lupasay na sa lupa. Malayo siya sa kamatayan pero labis ang panghihina. Nakiusap ako sa kuya na kung maaari ay panatilihin niyang lihim ang lahat at sabihin niya kila tatay na siya ang may gawa ng mga nangyari. Malaking dagok sa dangal at prinsipyo nila tatay at Kuya Teban kapag nalaman nila ang kaya kong gawin. Hindi naman naglaon ay dumating nga po sila tatay. Kagaya ng plano namin ni Kuya Yano at ang inaasahan ko, labis na pagpuri sa kapatid ko ang ginawa ng tatay ko. Habang nakita ko naman ang tila pananahimik ni Kuya Teban, halatang tila hindi gaanong naging masaya sa mga nalaman. Normal ito. Siya ang inaasahan ng tatay na maging sagisag ng lakas ng aming pamilya. Subalit, tila sa naganap ay napunta ang atensyon ng tatay sa Kuya Yano ko. Ngunit magkagayon pa man, nanatiling mapagkumbaba itong si Kuya Yano. Sinabi pa niya na mga turo lamang ni Kuya Teban ang sinunod niya upang magapi itong mga aswang. Walang balak si Kuya Yano na agawin ang posisyon ng kuya namin. Naroon lamang siya upang sumuporta at umagapay sa aming kuya sakaling kailanganin nito ng tulong. Sa ganitong paraan ay napanatili ni Kuya Yano na matibay ang aming pamilya, malayo sa inggitang nagaganap sa mga kapatid ni tatay. Kagaya din po ng ipinangako sa akin ni Kuya Yano, ay hindi niya ipinaalam sa iba ang tungkol sa akin. Pero Kuya Rene, dumating sa punto na noong tumanda na ang tatay at narating na niya ang dulo ng kanyang paglalakbay sa mundong ito, ay nalaman ko ang katotohanan. Kaya pala ayaw akong turuan ng tatay maging ni Kuya Teban dahil ayaw nilang pasukin ko ang magulong mundo ng mga albularyo. Ang nais nila tatay at Kuya Teban ay sundin ang bilin ng nanay namin hanggat maaari. Kahit ako man lang ay hahayaan nila tatay na makaranas ng isang normal at ordinaryong buhay na malayo sa alitan ng pamilya at tagawan ng karapatan. Hindi lamang nila alam kung paanong sasabihin ito sa akin. Maging ang Kuya Yano ay alam din ang tungkol dito. Buong pag-aakala ko ay galit lamang sila sa akin at hindi ako mahalaga sa kanila. Yun pala ay ayaw lang nilang masaktan ako at mapahamak. Kaya pilit akong inilalayo sa mga gawain ng isang albularyo. Ang kaso nga lang, tila huli na ang lahat. Natutunan ko ang lahat ng dapat kong matutunan at naabot ko na ang antas ng karunungang pangarap lamang ng ibang albularyo. Magkagayon pa man po, ay mas pinili kong ituon ang aking pansin sa aking kakayanan at pinili kong sundan ang buhay na pangarap sa akin ng aking ina. Tahimik, normal at mapayapa. Kaya nga po siguro hanggang ngayon ay buhay pa ako dahil sa nailayo ako ng mga kapatid ko sa magulong buhay ng pakikipagsapalaran ng mga albularyo at antingero. Tunay nga po na sa buhay na ito, ang isang mapagmahal na kapatid at magulang ay gagawin ang lahat maging masama man sila sa paningin ng mga tao para lamang maprotektahan ang pinakaiingatan nilang pamilya. Kuya Rene, dito ko na lamang po tatapusin ang aking kwento. Kung napahaba man po ay ipagpaumanhin po ninyo, pero labis po akong nagpapasalamat sa inyong pagbabasa ng aking liham at ng aking kwento.
lubos na gumagalang sa inyong lahat, mga kalakbay. Ito po, si Jericho. Maraming salamat. Wakas.